Magandang umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kumusta ang ating mga puso? Kay God. Hallelujah. Glory to God. Ako po ay gusto ko lang po sana umupo lang kasi mayroon ng ibang mga maral na gusto kong mahubog, gusto kong magamit sa Panginoon. Dahil kahit saan naman tayo gamitin. Pero dahil sa sinabi ng kanyang likod na pwede ba ako mangaral ngayon, hindi ba? Siguro may kalooban ng Panginoon mahayag ng buong katotohanan. Nahayag naman sa inyo. Siyempre, Merkulis, Bernis, Sabado, Sibuyang. Nahayag na sa mga yun, nahayag na sa mga nanay, anak narito. At ipapahayag pa na ni God sa ating mga buhay. Amen pa ba? Tumalikod ka na ba sa mga bagay na hindi galing sa Diyos o galing sa away? Hindi yung kasalanan. Linisan mo na. Mag-isip-isip ka na. Sige na lang isipin mo. Sabi niya, sumikaw ang isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Ang tinitingnan ni Juan Bautista dito, yung buhay natin. Kasi nung nakikita niya ang tao ng katawan, may nakita siya na hindi maganda. Nasasabi niya ito dahil may nakita siya sa mga tao marami. Na hindi pa nasuko sa Panginoon. Hindi mo ba? Marami na kinikita sa taligan, alam mo ba? Pakikinig ng pakikinig na. Pero hindi talaga in-apply sa buhay ang salita ng Lord. Napakarami. Nagpupuri, nagtatanong, sumasunod, naranasan ko, pastor, ang pagkilos ni God, pero pagdating sa mga ibang araw, ito na naman ang buhay. Marami nagpupuri, tumutuktok, enjoy na enjoy sa loob ng simbahan pagdating sa labas. Na wala ang enjoy. Enjoy ng mundo na naman ang ginagawa pa. Nagsasamba, linggo-linggo, pagdating sa labas, inaakit na naman sa sabong. Tika na. Wala naman nakikita, wala naman si pastor. Wala naman si pastor. Hinahati ka na. Halika na. Mayroong ganyan. Alam po bilang evangelist. Hindi niyo man kinatawag evangelist, pero lang po, tinawag ko ika. Maraming ipapagkakot siya. Marami. Yung iba nga, nakikita ko pa nga, may Bible pa nga, ibigay sa sabungan. Nasa subalan. Nasa bagay, hindi sa Diyos. Kaya yun ko nalulungkot din sa maglalakad ako. Ano ba yung nakita ko? Bay naman ako ang Diyos para makakawin. Pero, pag nakilala mo siya, kilala mo siya ng Diyos para maunawaan mo siya. Iyan ko sa iyo mga nakilang bagay, Jeremiah 23 verse 3, sabi niya, tumawag ka sa akin, tutukunin kita, ihayag ko sa iyo mga nakilang bagay na hindi mo pala unawaan. Paano mo unawaan kung dati ka nakatuon sa mga bagay sa mundo? Hindi nakatuon yung isip mo sa mga bagay na gagawin ka sa buhay. Iyan ko ba? Hello? Nasabi nga, nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Buhay mo po yan sa tinutukoy. Kung salita ni God, napakinggan mo, kung hindi ka matumugon, baka madat. Hindi mo ng buhay mo. Sino ko sa mga pasok sa kanil? Ilipin mo na, sister! Ngayon na! Nauna! Huwag na bukas! Kasi ang bukas, hindi mo na. Ano mangyari? Hallelujah, glory to God. Ayun na, kung mayroon ka ngayon daladalanin sa buhay mo, anong mayroon ka ngayon? Ugali mo, buhay mo, na nakita, hindi ka nakita. Isuko mo na. Turnover mo na tayo. Baguhin mo na. Hindi mo mo kayo baguhin sa sarili mo. Sigat ang pako sa buhay. Ibig mo ba? Daan para sa Panginoon. Tuwingin ninyo. Tuwingin ninyo ang mga landas ng kanyang dadaanan. Gusto ng Panginoon na ikaw, pagkabalik niya, pagdating niya, makahanda ka na ng buhay mo ay naana sa kanyang kunin. Tamang buhay. Tuloy tayo. Anong verse 4? Verse 5. Verse 4. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo. Hindi naman damit ni Juan, balahibo. Ibig sabihin, wala pang purma-purma muna. Wala pang ganito-ganito parang. Wala pa. Ako po hindi ko itong nagbaril at magsulat at mga maral. Yun ba? Kaya saan? Nung una, ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamilyon. Balat, balahibo.
Balahibo, ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ano ba ang hayop? Pwede naman gagawin ng balat ng sawa. Balat ng sawa. Balat ng kambing. Ano ba ang hayop? Ng patibay. Ng hayop. Ang kinakain niya ay balat. Ano ba ang ibig sabihin ng balat? Di ba kayo mga insikto? May insikto po yun. May pinalitan na nakita ko sa China sinasan ginisa nila yung yung gagamba, mga anong insekto. Kinain. Yung kinakain ni Juan noong napalamon. Hindi, di ba? Pinulili siya nahiya sa mga tao. Pagdating doon sa ilang sumisigaw siya, ihanda ninyo, pagsisihan nyo. Bakit ganun ang sigaw niya? Tayo hindi tayo makasigaw sa buhay natin. Hiya tayo. Hiya tayo. Takot ako sa mama ko, takot ako sa kagilan ko, baka ano masasabi. Tayo takot, mga ngaral. Hindi tayo pwede matatakot kung alam mo na sila ay totoo ka kaya hindi ka pwede matatakot. Hindi ka pwede mahihiya kasi ang buhay mo, alam mo, kung may koneksyon ka sa ating Panginoon, alam mo ang lahat ng buhay. Mahiya ka lang kung hindi tama ang lahat ng buhay. Kasi makikita ka. Ito ba? No? Niya, gawa sa balat ng hayop, ang kinakain niya ay balang at bulot-butyukan. Tuloy po tayo sa verse 5 ba yun? Nagpuntahan sa kanya ang maraming tao. Nagpuntahan na. Sa ilan sa nangarat, tandaan niyo po yun? Sa ilan, ibig sabihin walang tao. Siguro may mic kasi, may mic ba yung time po yun? Wala no. Bakit narinig? Bakit narinig? Ibig sabihin, nag-nausap na ang Espiritu ng Diyos sa mga tao. Tama ba? Ngayon, ikaw ngayon na dito, napakinggan mo na ang salita ng Diyos na dapat mong maunawaan. Sa ilang sila, sa ilang walang tao ni Sirto, mayroon kang tubig sa bautismo. Pero, ang mga tao malayo pa, nagsisigatingan. Napuntahan sa kanya ang maraming tao, galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng mga Judea at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Jordan. Grabe. Napakalayo. Sumisigaw siguro sa mga matanda. Lapit na kayo! Magsisiyak na kayo! Ang mga tao, mabuti pa mga tao, nagsisilapitan. Pero ngayon, pag tumawag ka sa ibang lugar, sasabihin ka, yan sira ng ilo yan. Yan ano na yan. Pero hindi nila alam at biyaya ng salita ng Lord para nagka sila. Wala pa natin ako yun. Kahit sa pamilya na sumisigaw, halos hindi ka makinggan rin. Buti na lang una, may puso pa silang lumalapit at pakinggan ang mga kapahayagan ng Diyos. Tuloy po tayo. Hallelujah. Glory to God. Verse 6. Ipinagtapat nila. Ito, mga tao. Tapat pa tayo sa Lord. Mapalad ka sister kung mapalad ka tatay, nanay, mga ngayon kung tapat ka sa Diyos. Saan sila nagkatapat? Sabi niya, ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan. Saan nila sinukit? Una, sa lingkod niya, kayong pag-isa. Sa Diyos, nakikita na ng Diyos, kaya hindi sila nagsasalita, alam na ng Diyos. Nasabi, kanilang mga kasalanan. Pinabautismohan sila ni Juan sa ilog Jordan. Tuloy tayo. Tapat ang mga tao ng mga kapanahon. Ngayon, minsan hindi nga, may napansin ako, anak, hindi na tapat sa magulang. Minsan may mga anak, hindi na takot-takot yung ginagawa niya, hindi alam ng magulang. Kaya minsan kasi na buntis, minsan na, mayroon na. Dahil mismo sa magulang, hindi tapat ang anak. May tinatakot-takot. Di ba hindi nadala-dala na? Mayroon na ginagawa, something na ginagawa, hindi pinagtapat sa magulang, sa mga tatay at nanay. Hallelujah, glory to God. Pero, nang makita niya na maraming parasiyo at mga sadusiyo ang pumunta para magpabautismo, anong sabi niya? Sinabi niya sa kanya, kayong lahit ng mga ahas. Napansin mo ba ang mga ahas? Ano mga ahas? Baka manlag ba? Ahas! Ahas! Hindi ahas! Ahas! Ahas ako ha! Ang tatay ko ahas, ang mama ko ang paspas. Kaya sa pasensya na tayo, kumakinis na nakikita. Pero, ito ang katotohanan, sabi na dito. Hallelujah, glory to God. Pakinggan mo din, para yung kung ano-ano. Apiliin ko lang po yun. Pwede yung puso ko. Alam ni God po yan. Kaya hindi ko sasabi sa inyo. Alam ni God, ang lakad ko, alam ni God, ang puso ko, bahala na si God.
Basta importante, ang sabi na, mapabuti ng sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsasabi sa inyo? Ano bang, di ba, hindi naman ahas na lumabot kay Buhong Bautista, tao naman. So may ahas pala na ugali. Ano bang ahas na ugali? Ang ahas ay, pag nagkaka dyan, silent. Silent. Pag sinasabi silent, walang boses. Wala pang, parang mga manipis lang. Pag wala ng pastor, wala talaga pakita pastor. Sila na lang. Nagsasilip na lang sila. Isang kasalanan ko yun. Ganito ba? Parang naninira. Sisiraan ng lingkod ng Lord, sisiraan ng mga kapatiran. Silent. Ahas. Tapos inahas yung nagtatrayduran. Asawa. Maraming gumagawa. Sabi na iba, okay ng pastor. Ang Diyos na nakakita, oh, gusto na makatol sa'yo. Diyos na maghatol sa'yo. Hindi naman ang maghatol. Pagkatandaan mo ang lahat na gawa natin, ay pagsusulit natin sa Panginoon. Hayag mga hindi, pagsusulit natin. Magpapotis kung sinabi nga sa kanila, kayong lahit ng mga ahas, sino ang nagsasabi sa inyo na makatakas, makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos. May parusa, hindi mahal. My God's will. May hukom. Sino po yung maghukom? Ang Diyos na. Kung ano ang ginagawa mo sa mundong ito, sa pamumuhay mo, hindi ka sumusunod kay God, mangyayari ka na mangyayari sa iyo. Kung salamat sa Diyos, sa bawat isa sa inyo, narito kayo para makinig kayo talaga. Kung basta ang salita ng Diyos na yung napakinggan, mula pa kayo ng Diyos. Hallelujah. Tuloy kayo sa pupasok. Unawain niyo mabuti. Unawain niyo mabuti. Para niyo po unawain. Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo. Sabi niya, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Ibig sabihin, hindi lang pala nakakita mo, hindi lang pala na nabasa mo, hindi lang pala na may Diyos ka sa bibig mo, kundi sa pamagitan ng pamumuhay mo. Kasi kahit na ubusin mo ang Bible, release, mula sa Jesus ko ang mission, kung hindi wala namang pagbabago ang buhay, sister, Jesus, Panginoon, hindi ka pa rin makailan sa parusa ng Lord. Sabi niya, patunayan ninyo sa inyong mga gawa. Ginawa ko na ba na sinabi ang kalitan? Isisir mo naman ang aking salita doon sa akin. Ginawa ko na ba yan? Nagsisir ka na ba? Gawa ko yun. Pamumuhay mo. Binuhay mo na ba? Wala. Yan ang ipag-repeat natin sa Panginoon. Kasi kung hindi pa natin nagawa, lalo na tayo nilalapit na pagbabalita. Pastor, noong unang panahon pa yun. Ngayon, lalo na po ngayon, maraming nakikita-kigat sa pagkao. Patuloy tayo. Verse 9. Nagkatingan tayo, pasensya na po ay malakas ang pusis ko. Huwag ninyong iisipin na hindi kayo mapapaparusahan. Huwag natin isipin na hindi parusahan. Dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Kasi mga tao naman sa panawalan, nagpapanggap sila po yung lahi ni Abraham. Kumpara nila ang Panginoon. Tandaan ninyo kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tuloy tayo. No? Kasi kung naman nagpapanggap sila ng mga lahis na gano'n, tandaan ninyo, ngayon pangay, nakaamba na ang panahon para putulin ang mga puno. Mga tatay, mga nanay, kayo po ang puno ng sambayan. Kayo po ang mga tatay at nanay na haligi ng inyong pong mga anak, pamilya. Naintindihan nyo? Kailangan ang nanay at tatay siyang matutulong natin, makakilala sa Lord para siya magtutulong sa kanyang mga anak. Nakaamba na ang palakol, sabi niya palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Hanggang doon na tayo. Magbigay ko ng ibang verse. Tingnan po natin ang Genesis 6 verse 5 and 6. Genesis 6 verse 5 and 6 hanggang 6. Tingnan natin doon ang kapalawanan ni Noah. Genesis 6, 5 and 6 and 7. Tatong verse. Okay? Basahin nyo. Basahin na. Sige. Ang hina naman. Okay. Ibasa. Ano nakita ng Diyos ng nagpanawalan? Makita.
Ano nakita? At ngayon, ano nakita nyo ngayon? Sabi pa, wala. Pastor, may computer ba na? Sabi ko, ayun ko. Wala pa man ako sa kalang ginawa. Kasi sinungaling ko kung sabi ko, may computer na. Wala pa man ako ginawa. Ano ngayon? Nakita nyo? At di pa bata sa sipon. Sinasabi na ko yun. Sumasagot. Ang bata sa magulang. Ano pa? So, utusan ng magulang. Kaya nagmumulong. Ano nakita ng Diyos? Pagsisinungaling. Pagpatay. Ano pa? Kasakiman. Ng babae mo. Babae na. Babae mo at babae na. Ibig sabihin, ang babae ito babae nagsama. Ang lalaki ko lalaki nagsama. Yan nakikita, ikat po yun. Hindi kaya nakikita, ikat kayo. Kasi sa panahon ng Diyos, nakikita niya mga tao. Sabi niya, nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama. Verse 6, nang hinayang siya, nalungkot siya, kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo, labis ang kalungkutan niya. Tuwing gawa natin ng kasalanan upang suway sa Diyos, ang Diyos pala hindi natin malayan, nalulungkot na. Hindi mo lang namalayan. Makita ang magulang kung ikaw isang anak. Kung ikaw laging pasaway sa magulang, ang magulang mo, laging malungkot at laging nagkakita ng pamano. Hello! Nandiyan nyo? Kung ang Diyos na nalulungkot, ang magulang pa kaya na siya nagpalaki, siya physical body, nakita ng bata, at siya nakakita sa kanyang hindi kayo malungkot. Kaya sabi niya, verse 7, last verse, hallelujah, glory to God. Kaya sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng tao aking nilikha sa buong lupain at lilipunin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lilipunin din. Lumilipad dahil nang hinayang ako na paglikha sa kanila. Nagsalita ang Diyos. Nakalungkot mga niluhan ng pagdidig sa Panginoon. Marami nakikita ang gano'n sa suboy plano. Hindi ko ba? At kita ka rin ng Lord, at kita rin ang mga kaibigan, hindi tayo makakatago sa aming Panginoon pagdating ng Panginoon. Dahil siya po. Pero isa lang, masasabi ko, isa lang, tayo pauhod sa iyo. Kung pinakamaganda, magpakumbaba. Kung mayroon kayong dalangin sa buhay mo, na inalagaan mo, yung ingit mo, kasalanan ba ingit? Ha? Tingnan natin, pakibuglat na ang Galatia 5:19. Mayroong pahayag niya Apostol Pablo. Darating pong maisuko sa Lord ang mga bagay na nasa atin. Galatia 5:19. Anong basa? Ang mga taong sumusunod sa ninalasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Yung sumusunod sa laman, may kilala ang gawa. Kilala ang kalikat, kilala sa kapwa, kasi kilala mo sa rin. Sa gawa nila. 6:1 na imuragad, kalaswaan, kahalayan. Hindi pa. Pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Mga minamahal, ito ang kapayagan. Diyos-Diyusan, pagkukulang, pagkapot. Isa may mga ugali pa natin, tampuhin. Ito ba yung kabalahon na ngayon? Lalo na pag wala sikat. Sa inyo siguro wala naman yata tampuhin. Wala naman yata yung, tawag yun. Ano ba yung buklot eh? Wala naman yata. Pero, Diyos-Diyusan, pagkukulang, pagkapot, pagkaaway, pagkasakiman, pagkagalit. Galit, kapwa, ito pa lang. Pagka-watak-watak. Pagka-hati-hati. Sige pa, tuloy pa. Hallelujah, tuloy to God. Jesus. Pagkaingit, yung pagkaingit sa kasalanan mo na tanim ng kaaway po yun para maingit ka sa kapwa. Yung matampuhin ka, hindi yan turo ni ka dyan, hindi yan tanong yan. Turo ni Satanas po yan. Ang turo ka, hindi yan turo ni God, kundi turo ni Satanas po yan. Ngayon po ka dito. Hello! Kung mayroon pa po, ito lang isasabi ko. Yung mga sarili na kasalanan mo po yun, yes. Kasi ang Diyos hindi makasarili. Kung ikaw ay nakilala, ano sabi ng Bible?
Panginoon, anong pinagkamalang utos? Sabi ng Panginoon, ang pinagkamalang utos, ibigin mo ito sa buong puso, buong kaluluwa mo lakas. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa kaya ng sarili. Pero, kung makasarili ka ngayon na, hindi mo ibigin ang kapwa mo, yan po ay isang kasalanan. Ipagbibihan niya sa Panginoon. Supol, katulad ng ating sa kapatiran, kikita natin ang kalagayan. Alam ko, ang marami sa inyo na pinagpapala nito. Alam ko na kaya nyo naman talaga kahit piso, 2 piso na may bagay tambak. Iabot sa kanyang buhay para siya ay manunasa. Mayroon tayong ganung puso kasi wala ng puso yan makasarili. Tama ba? Pero, alam ko pinagpapala ng kaibigan. No? Ginawa ko noon, ano to? Pagkaingit, pagkalalasin, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Kalayawan, ano yung kalayawan? Makamundo gawain. Pag-iinom ng alak, pagsasayaw sa mga diskuhan, sa ibang banda, ng party pa, ng yung buhay. No? Hallelujah, glory to God. Binapalaan ko kayo, tulad ng ginagawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapababilang sa kariyan ng Diyos. Hindi mapababilang. Ngayon naman. So, anong gagawin po natin sa buhay natin? Ano ang gagawin natin para tayo po malinis o masamahan ng ating Panginoon? Binigyan niya po yun. Yung po yung mga tao na hindi pa binago ni God, kayo nakarinig na. So, kung mayroon man sa inyo na kayo po lang alam, kayo na po ang bahalang sumubok kay God. Kasi pag hindi natin isuko sa ating Panginoon, pwede ito po ay mapapahamakay sa ating Panginoon. Matthew 4:17. Matthew 4:17. Hallelujah, glory to God. Jesus. Matthew 4:17. Matthew 4:17, si Jesus nagsasalita ito. Simula noon, naman na si Jesus, at ito, Jesus at ito ang kanyang minsan. Bago, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghaharin ng Diyos. Para ating matanggap, para ating maramdaman ang presence ng Panginoon. Isa na natin, isa na. Jesus, glory to God. No, sabi niya, simula noon, nangaral na si Jesus at ito ang kanyang minsan. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Amen ba? Gusto ni God na sa iyong pagsisisi, maramdaman mo ang pagkilos, paghahari ng ating Panginoon. Gusto ni God samahan ka, sabayan ka, at ang gusto ng Panginoon ang meron, maligtas ka at makapasok sa langit. Ano gagawin natin sa ating pamumuhay? Alagaan pa ba natin yung mga ugali natin hindi kaya-aya? O isoko natin kaya? Buksan natin sa Kronika, Siniporde, labasan mo yan? Ang Siniporde ng Kronika? Kung ang ating bayan na tinatawag ay magpakumbaba at manalangin, hanapin ako. Magalang Kronika, Siniporde. Hallelujah, glory to God, Jesus. Dito na ba? Sige, para mabasa sa lahat. Bayan ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon. At kung ang mga mamamayan ko na ating tinawag ay magpakumbaba, puso, titignan ka. Manalangin ka. Paso manalangin ako. Gano'n ba ito kahaba? Baka minuto lang. Manalangin ka. Magkikita ka. Yan ha? Magpakumbaba, manalangin. Dumunod sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan. Tumalikod. Sabi ni Juan Bautista, patunayan ninyo sa inyong mga kulay na kayo nagsisisi, tumalikod sa kasalanan. Tumalikod. Kasamaan. Didingkin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang mga kasalanan. At papagaling ko ulit pagpapalain ang kanilang lupain. Verse 15.
Papansinin ko sila at pakikinggan. Ang yung mga dalangin, pag nagsisisi ka na, tumaligot ka, ang mga dalangin mo ay pakinggan ng Diyos. Pakikinggan ang kanilang mga dalangin sa lugar na ito. Ang Diyos pala talaga hindi. Totoo ang Diyos. Kung magsisisi ka na, Sister Pares ko, mga tatay, mga nanay, huwag mo nang bukas ngayon. Dapat atin lang alisin, may palisakin mo ito. Hallelujah, glory to God. Buksan po natin Acts 3 verse 20. Acts 3 verse 20. Makibasa sa inyo po mga mata. Mata lang. O bibig. Sige, buksan niyo. Sabi dito, banal siya. Ang Diyos po yun. At matuwid. Ngunit, itinakwil ninyo at hinihiling kay Pilato. Ay dito. Ano to? Gawa 3. Tama. Gawa 90. Gawa 3 verse 90. Kaya nga ngayon, kailangan magsisina kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Tuloy pa. Hallelujah, tuloy to God. At matatanggap ninyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos, ipapadala niya si Jesus ang Kristo na itinalaga niya ukol pa para sa inyo. Pag nagsisisi ka, sabi ng Purika, pangalawang Purika sa Purika, pag nagsisisi ka, pinagsisihan mo, anong meron sa'yo? Kabigawaan, kapayapaan, katalakan, pagbabago sa buhay, palayain ka sa lahat ng tapos ng kadiliman. Kadiliman. Kasi yung tapos ka lang, di ba ngayon, tapos kayo ng tao yun, maraming tapos tao yun. Tapos sa alak, tapos sa sigarilyo, tapos sa babae, tapos sabo. Kontrol sabo, kontrol lahat. Pag ilapit mo sa ating Panginoon yan, palalayan ka ng Panginoon. Hindi ka na hupusasan dito. Kasalanan. O uto-utuin si Banas. Dahil darating sa iyo, pagkatapos mo pagsisisi, darating sa iyo ang kasalanan. Pilitin natin ito, mga nanay at tatay. Dahil hindi natin alam ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi pa ng kanyang likod kanina, hindi. Diba? Hindi pa natin alam ang Israel. Totoo yan. Lihim ang nangyayari. Para hindi magtimbal ang mga tao na kanina. Ganun ang gawa ang kanina. Ito po ang panahon natin. Ito sa mga sa oras na dumating na hindi ka na makakapag. Huwag ka nang tapakot. Sino ka ko ito mamatay? Ako lang, ako takot mamatay. May isang araw dahil. Kagabi, bisya kulay-kulay ng mga salita. Sabi ko, ang aking nakamdaman ko ay sumakit ang bata ko ulo sa sakit na nito, Jesus. Sabi ko, hindi mo pa ako kakain ng dahil ng Jesus. Pwede pa ako na ng Jesus. Itong isang gabi, ito sila na yung Rose Bowl. Nagmuto para ng baboy. Kung di man, ako ay bago matulog, kumain ka, kinain ko, binigyan ng pusa. Yun ang umpisa ito po eh. Baboy na Lord, di ba, nilinis mo na pa rin. Tanong agad. Di ba? Nandiyan sa akin pala. Yung pag-ilig, pag-control, sa pagkain, kailangan may control ka. May yung kang iniisip na katawan mo yun. Di ba? Sabi po mas kanya, kung naman kumain din tumahan din Di ba? Hindi ko napipigilan talagang. Ganun talagang hanap pala. Sabi ko, Lord, nung patayo lang ako, salamat. Nung labas-labas ako, nireview ko na rin yung dating mo, Jesus, sa pangalan naman yun. Biglang ganda ko. Biglang na ayos. So, balik ako sa loob. Pray ako, Lord, ang kapayaran ko yung maraming kapayaran ko gusto ko. Yan yung bigay. No? At matatanggap ninyo ang bagong kalakasan ng
ka ba ngayon? Muna sa Panginoon. Pagkatapos, ipapadala niya si Jesus, ang Kristo na pinadala niya kung papasok niya. Sino gusto maranasan dito? Pag-ilos ni God. Sino gusto samahan araw-araw ng Holy Spirit? Sino po ba? Gusto mo yung maranasan ngayon? Ako ba ba? Lumapit ka kay God. About yourself. Anong sabi niya sa Isaiah 66 verse 1? Ito sabi niya, anong ibibigay niyo sa akin? Wala nang ibigay sa akin. Pero natingnan ko ang tao, mapapawag. Alam mo siya. Kaya natin sister, alam mo sa iyong sarili, meron kang pinagdalaki. Siya na sa makakapuin. Ikaw at siya. Siya na po yun ang mapapagdala. Siya po yung magusulog. Ano na yung kapuhin? Ano meron kang ugali? Ano meron kang kapatid? Ano meron sa buhay mo? Kaya yan, pagdalin ka. Kaya ikaw, mahalayan ka na lang. Nabubuhay ka. Nabubuhay ka. Hello! Malayan ka. Kasi yan ang gusto ikat. Hindi ko nababasa sa Bible. Wala akong nababasa na nilalang ng tao para magkasakit. Puno ng kasakit, puno ng problema. Dumating ka ang mga sakit at problema dahil sa ating kakulangan sa panalangin at pagpapababa sa Diyos. Hindi nagsasaya tayo na nanging kita tayo para magpapagkakas sa kakulangan, para magpapagkakas ng problema. Hindi. Dumating ang tao na sabi ang dating na pahinta yung pera ko sa mga pagkakay. Kung sa sabi ng isa, napanito ako upang magbigay ng buhay. Buhay na ayaw. Ito tayo na iligtas niya. Sabi sa Diyos, kasi may kapaldas tayo na tayo papayo ng pagligtas ka. Ang nakatuloy, mahal ka ng Lord. Wala kayo kasi. Hindi ka niya pababayaan dahil siya yung gusto ng kapatid. Tandaan natin po yun. Ito po, kung dumating ka dito, kaluban ng Panginoon. Kaluban. Pare-parinig sa'yo. Na dapat mo pasisya. May tanong ko na sa'yo, mayroon pang buglutin dito. Yung buglutin, matapuhin. Asa naman? Papalayan ka. May papunin namin kayo. Nahigitin ka. Asa naman? Yung nagdala mo sa mga magulang, pakutusan. Yung sumasagot. Papalayan ka ng Lord. Ipagsisisi. Papalayan ka. May mga bata ngayon, isang nagdala mo sa mga magulang. Akala na din sa kanila. Sa kasalanan po yun. Nagdala mo sa magulang. Kaya pwede ka, hindi ka malutong magbigay. So, kasalanan niyo po. Hihingi natin siya siya kapag po. Yung pala sagot ko sa magulang, hihingi natin siya siya kapag po. Yung ayaw sumunod sa magulang, hihingi natin siya siya kapag kasi siya sa kapag. Yung walang pag-alam sa mga likod ng Lord, siya sa kapag po. Hindi kinagala sa mga likod ng Lord. Nakasala ka sa Diyos. Kung ano naman ang napakit. Kung sabi natin, kung gusto mo maramdaman ang pag-ilos ko dyan, pag-ilos kayo ko, isang po, hanggang sa kagkakabuhin. Dahil sinabi ng pag-isyan yung talaga, patunayan nito sa inyong mga buhay na kayo nagsisi, pumalikot ang sa kiwa at pag-ilos ko sa. So mga minaman mo nililin sa Panginoon, ikaw po yung nakakaalaman, nakakabatid ng buhay. Ikaw po yung nakasalisan. Pwede mong itapon mo sa amin yung mga lingkod, pwede mong itapon sa iyo kapatiran o kapatiran. Pero, ang Diyos hindi mo pwede ka. Kung anong mayroon laman ng puso mo, alam ni God yun. Kung anong iniisip mo, alam ni God po yun. Hindi, nakikita ka. Nasusubay kaya ka na Panginoon. Anong ginagawa mo sa buhay? Simbol ba yan sa dito? Anong lakad ng buhay mo simbol ba yan? Hindi mo pulit sa kakuan. Kung ilakad mo rin dahil siya na yan ang alam natin. Hallelujah, Diyos ko ba? Kung hindi naman pag-ibig sa Panginoon, mapasalamat ako sa kanyang likod na hindi na yung o nagsabi na sa akin. Kaya kung po sa inyo, kung lang po nababasa ng ito, kung gusto lang ng Panginoon, ipamuhay na. Pakadarating sa Biblia. May nabasa ko doon sa banal na kasulatan.
tulad ng Panginoon sa pagkabalik, tulad ng sinagawa. Wala makakapala. Wala makakapala. Ano sabi niya sa Matthew 25 verse 3? Magpuyat kayo. Maging handa kayo sa oras. Kaya hindi nyo alam ang gagawin. Hindi mo kung tayo hindi palagi. Sinuko sa Panginoon. Tutal. Ang ikong buhay. Ano mo tayo sabi? Maranasan mo ba ang pagpapala mula sa Diyos? Maranasan mo ba ang kapayapaan? Maranasan mo ba ang kaligtasan mo? Hindi ba?